Hello po guys! Ngayon nandito na po ako sa Canada. May nagtanong po sa akin kung paano ko daw po nakuha yung Saudi Police Clearance. So, ganito po yun. Taga-Tacloban po ako. Tacloban. Bale, pumunta po ako ng Manila para kumuha ng sun-dry fingerprint with apostille kasi akala ko yun pa rin yung proseso sa pagkuha ng sa pagkuha ng Saudi Police Clearance. Isa yun sa mga requirements, yung sun-dry fingerprints. Akala ko, which is hindi na pala. And then, nagtatanong na ako kung sino kaya ang magpoproseso ng papel ko doon sa Saudi Arabia, which is wala akong kilala doon. Tsaka, may kilala ko doon sa Saudi. Kaya lang, hindi nila kaya na mag-process sa papel ko. Kasi nga, alam mo naman yung mga amo natin sa Saudi, very stricto talaga sila doon. Bawal lumabas, alam niyo na yun. So, yung mga kaibigan ko doon, hindi sila pwedeng lumabas. So, ayun na, problema na nga ako kung sino yung magpa-process. So, yung ginawa ko is nag-search ako sa YouTube. Sa YouTube ako nag-search talaga, yung mga pareho yung problema sa akin, paano kukunin yung Saudi Arabia ko, Saudi Police Clearance ko na wala na ako sa Saudi, na wala akong kaibigan doon, walang magpa-process sa akin doon. So, yun, luckily nakita ko yung isang vlog doon na may tumulong sa kanya, na isang vlogger din, which is yun yung usually yung ginagawa niya mostly, yung tumulong paano kumuha ng Saudi Police Clearance. So, kinontak ko yun. Pero bago ko siya kontakin, nag-search muna ako ng iba pang mga vloggers na ginamit din siya. I mean, hindi ginamit, grabe nagpatulong sa kanya. So, nakahanap ko ng maraming vloggers din, na super marami. Pero marami din ng mga vloggers na sa kanya nagpatulong. So, ako naman, bago ko siya kontakin, yung taong yan, sinigurado ko na munang na may sun-dry fingerprint na ako with apostille. Pero wala pa akong SPA with Kana. Yun. Sabi ko sa kanya, sa YouTube, sabi ko, I need your help. Sana matulungan mo ako. Kailangan ko ng Saudi Police Clearance. Wala na ako sa Saudi. Matagal na ako sa Saudi. Matagal na akong nag-exit from Saudi. So, yun. Tapos, binigay niya yung sabi niya, kontakin ko daw siya sa Facebook. So, yun. Nahanap ko yung Facebook link niya. Nasa details niya, nandun yun. So, pinuntahan ko na yun sa Facebook. Message ko na siya doon. Tapos, binigay niya lahat ng details na kailangan kong gawin, which is, sabi niya, hindi na daw kailangan ng sun-dry fingerprint. Guys, check out. Listen. Hindi na kailangan ng sun-dry fingerprint with apostille. Hindi na yun kailangan. Pangalawa, hindi na kailangan ng SPA with Kana. Hindi na kailangan ng SPA with Kana. Okay? So, yung kailangan nyo lang is ikama, yung ikama mo, ikama ID mo, yung passport mo, yung visa copy mo, entry visa copy mo. Yung tatlong yun yung kailangan mo. Picturean mo silang lahat, tsaka isend mo sa tao na yun natutulong sa'yo. Yun. Dapat meron ka noon. Yun. Pagkatapos nun, yung passport mo, ipa-xerox mo, tapos signaturean mo, papakita ko sa'yo. Yan. Yan yung passport mo. Yung latest na passport mo, picturean, tapos signaturean mo sa baba, tapos isend mo sa kanya. Dapat clear copy or PDF copy. Yun. Pagkatapos nun, pagagawin ka ng authorization letter. Yung authorization letter, may isasend siya sa'yo na kokopyahin mo na lang yung authorization letter. I-handwritten mo, tapos with signature, tatlong signature ata yun. Basta with signature, tapos siya na yung bahala, sasabihin niya sa'yo yun anong dapat gawin. Tapos, isend mo sa kanya ng clear, tapos, clear or PDF. Pagkatapos nun, yung bayaran na, of course, hindi ito libre, guys. Kasi yung pag-ayos sa Saudi, ng mga papel may bayad. Tsaka, pag-ayos sa loob mismo, doon, kung sa police station, doon sa loob, may bayad yun. So, syempre, may babayaran mo din siya, yung effort na ginawa niya. So, medyo malaki-laki,
Pero kung kailangan mo talaga, susugal ka talaga. So, which is yun yung pinaka-hardest part na ginawa ko. Yun, kasi hindi ko kilala yung taong yun eh. Yun. Pero wala akong choice. So, yung ginawa ko na lang is, yun, nag-pray muna ako bago ko isend yung kalahati ng bayad ng pag-process ng Saudi police clearance ko. Tapos pag nasa kanya na yung police clearance mo, saka mo na ipapadala sa kanya yung kalahating full payment na saka na. Bale, i-update ka naman yata from time to time. Mabilis lang yung transaction niya. Like, almost every day, may papakita siya sa'yo. Lahat dokumento mo. Imposible sasabihin mo, hindi ko yung dokumento. Dahil makikita mo talaga yung details mo doon. Nandun talaga. Yun. Translated to Arabic, nandun na lahat. So, yung gagawin mo is mag-aantay ka na lang. Yung pinaka matagal na, kung sa Manila ka, 10 to 15 days. Pero yung akin, na-receive ko siya, hindi pa nag 15 days. Na-receive ko na agad yung police clearance ko. Pero pag nasa province ka, probably mga 2 to 3 weeks, marireceive mo yung police clearance mo. Yun. Pero yun na nga, yung pinakamahirap lang doon is, should I trust this person or not? Kasi, hindi natin siya kilala. Pero, isusugol ko yung pangalan ko dito sa kanya. Kasi, tinulungan niya ako. Yun, binunot niya yung tinik sa lalamunan ko. kung wala siya, baka na-scam na ako. Pero nakakatakot din, akala ko, syempre di ko siya kilala. Ang laki ng perang binitawan ko. Yun. Pero worth it naman. Thanks God na resolve ko sa isa sa mga problema kasi kailangan ko din kumuha ng Singapore police clearance that time. Kasi galing din ako ng Singapore for 3 years. So, kailangan din kumuha ng Singapore police clearance. So, at least yung isa, nabunot na yung isang tinik ko sa lalamunan. So, yun lang guys. Thanks. Bye!